Duterte slate last year sa barangay namin. We know na he has that tendency to stay in the middle, fence-sitting kumbaga, while appealing to his base in Caloocan, which is mostly DDS. Kaya niya nga dinala si Attorney Jimmy Bondoc. By the way, yes, full disclosure, I voted for that guy. Pero baka mas lalong umingay si Erice, lalo na at si Paulo Marcoleta pa ang nagsabi. Paulo Marcoleta floated the idea na gawin siyang senador under Duterte's slate, which he promptly denied. Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni BP Sara sa 2028. Hindi pa ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Pero parang katulad lang yan nung sinabi niyang hindi na siya tatakbo ulit kapag natalo siyang mayor. If the air is right, he might as well just do it. Kasi alam natin na kunwari lang hindi yan tatakbo. Malamang sa malamang, dahil sa sinabi ni Paulo Marcoleta, baka magkaroon yan ng ambisyon na tumakbo talaga bilang senador, tapos imbes na sa Liberal Party, kay Duterte na siya pumalagi.